Kabanata 751. Gusto ni Cynthia na manatili siya, ngunit nakatalikod na siya at hindi niya makita ang sign language nito sa kanya, at walang kabuluhan ang tahimik na tawag para manatili siya. Nakatingin lang siya sa likod nito at pinapanood itong umalis na may panlulumo. Nang lumabas si Zachary sa ward, natarante si Spencer. "You're out so soon. Hindi ba dapat nakikipag-usap kay Miss Blackwood ng kaunti pa?" "Walang dapat pag-usapan," kalmadong sagot ni Zachary. "Oh, right, Mr. Spencer, dapat may balita na galing sa pulis, di ba? Ano ba talaga ang nangyari sa car crash na ito?" Tumingin si Spencer kay Cynthia, na nasa ward, at dinala si Zachary sa kabilang side bago siya sumagot sa mahinang boses, "Sinadya daw." "Sinadya?" Nagtaas ng kilay si Zachary. "Sino ang nasa likod nito?" "Maaaring." Muling tumanggaw si Spencer, "Si Miss Sharon." "Kaya siya iyon." Nakita ito ni Zachary, at hiniling niya kay Ben na imbestigahan ito. Nangyari ang insidente sa isang T-junction, na 2 kilometro lamang ang layo mula sa tirahan ng mga Blackwood. Ang locus yung iyon ay nagkaroon ng maraming surveillance camera na naka-install. Kaya naman, imposibleng hindi malutas ang kaso. Paano na lang hinayaan ng Blackwoods kung nakatakas na ang salarin? Parang may hindi tama. Iyon ang dahilan kung bakit tinanong ni Zachary si Cynthia noon. Pero hindi rin ako sigurado. Dagdag ni Spencer, tumanggi si Mr. Blackwood na pag-usapan ito, kaya hindi ko na tinanong siya. Naalala ni Zachary ang gabi nang mangyari ang insidente. Nagalit si Sharon kay Charlotte sa hardin ng Ashendale. Dahil sa init ng ulo niya, paano niya ito hinayaan? Gayunpaman, mayroon siya na wala nang mailabas ang kanyang galit, at nasagasaan niya si Cynthia pauwi, kaya pinaharurot niya ang kanyang sasakyan. Nag-aalala si Mr. Blackwood na baka bully ni Miss Sharon si Miss Cynthia pag-uwi niya, kaya hiniling ni Mr. Knock kay Miss Cynthia na manatili sa atin. Dagdag pa ni Spencer, si Mr. Blackwood ay hindi karaniwang nananatili sa H-City. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Miss Cynthia kapag wala siya, at naiintindihan iyon. Kung ganoon ang kaso, bakit hindi niya parusahan si Sharon? Hindi makatuwiran si Zachary dito. Kaya niya ito kahit sa sarili niyang kapatid. Ito ay sadyang pagpatay. Maaaring mapatay si Cynthia kung hindi siya pinalad. Tama ka, iyan din ang iniisip ko. Napabuntong hininga si Spencer. Gayunpaman, parehong sila ang kanyang mga anak na babae. Maaaring may sariling alalahanin si Mr. Blackwood. Narinig ko na nitong mga nakaraang araw, na ikinulong nila siya at handang turuan siya ng ilang leksyon. Masyadong maamo si Taylor. Maya-maya, magdudulot sa kanya ng problema ang estilo ng pagiging magulang niya. Tinatimad si Zachary na magkomento pa, kaya tumalikod na siya para umalis. "Sabihin mo kay Lolo na aalis muna ako. Hindi ka ba magtatagal ng kaunti? Magagalit na naman si Mr. Knock kapag hindi kanya nakita mamaya." Bago pa matapos ni Spencer ang kanyang pangungusap, pumasok na si Zachary sa elevator. Napabuntong hininga si Spencer at lumingon para hanapin si Henry. Pagkasakay ni Zachary sa sasakyan ay tumunog ang isa pa niyang phone. Kahit na nagbago na ang taong iyon ng number, agad niyang nakilala na si Charlotte iyon. Sinenyasan niya si Bruce at ang iba na tumahimik habang sinasagot ang tawag. "Hello, halika sunduin mo ako." Para siyang reyna na nag-uutos. "Nasaan ka?" "Sa sultry night. Pupunta ako doon sa loob ng 30 minuto." Pagkababa ng tawag, inutusan kaagad ni Zachary si Bruce, "Hilingin mo si Marino na dalhin ang pag-ani, at magkikita tayo sa isang lugar malapit sa sultry night." Nakuha ko. Agad na kinontak ni Bruce si Marino. Samantala, nakaluhod pa rin ang kawawang si Marino. Nang makatanggap siya ng tawag na makipagkita sa kanya si Zachary, tuwang-tuwa siyang tumalon, ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod, at muntik na siyang madapa sa lupa. "Okay ka lang ba? Kaya mo pa bang magmaneho?" "Oo, kaya ko. Pupunta ako dyan kaagad." Nagmamadaling pumunta si Marino sa underground na garahe. Sa pagtingin sa masayang figure ni Marino na umalis, si Ben ay parehong naiinggit at nanlumo. Si Mr. Knock ay walang puso. Paano niya ako makakalimutan?
Buong araw akong nakaluhod dito. Bakit wala siyang ginagawa na excuse para bitawan ako? Ben. Biglang napalingon si Marino kay Ben. Agad namang umayos ng likod si Ben. Hiniling ka ni Mr. Knock na pumunta sa sultry night kasama ang iba pa. Oo naman. Pupunta ako sa 1 minuto. Tuwang-tuwa si Ben at ang iba pang mga bodyguard. Sa wakas ay hindi na sila makaluhod at magkakaroon pa ng pagkakataong makita ang mga magagandang babae sa sultry night. Hindi naman kasing walang puso si Mr. Knock. Makalipas ang 20 minuto, nagkasalubong ang dalawang sasakyan, at pagkababa nag-utos si Zachary pagkasakay niya sa sasakyan. Unang squad, sundan niyo ako sa sultry night. Ikalawang squad, bumalik kayo. Oo naman. Natuwa si Ben nang marinig iyon. Sa kabaligtaran, medyo nalungkot si Bruce. Sa tuwing pupunta si Zachary sa sultry night, Ashenville Garden, o iba pang masasayang lugar, dinadala niya si Ben at Marino, na parehong nasa Squad 1. Samantalang palagi siyang kailangang gumawa ng nakakapagod ngunit walang bungang trabaho since nasa kabilang squad siya. Magpahinga ka ng mabuti, casual na paalala ni Zachary. Agad namang umayos ng likod si Bruce. Para siyang nakakuha ng napakalaking lakas. Salamat. Tinapik ni Ben ang balikat ni Bruce at dinala ang kanyang mga tauhan sa kotse. Pinanood sila ni Bruce na umalis, at napabuntong hininga ang kanyang mga nasa likod. Kailan tayo dadalhin ni Mr. Knock sa sultry night din? Magkakaroon ng pagkakataon. Nang makarating sila sa sultry night, nagpalit si Zachary at inayos ang buhok. Pagkatapos ay sinuri niya ang kanyang sarili sa salamin bago bumaba ng sasakyan. Ang sultry night ay palaging binabahan ng mga clubber na karamihan ay mga kabataan at kaakit-akit na mga tao. Sumiksik si Zachary sa karamihan, na sinusubukang makapasok sa pribadong silid. Pero pinigilan siya ng 3 mayamang plus-sized na babae. Tuwang-tuwa siyang pinagmasdan ng 3, at nagulat ang isa sa kanila, ikaw talaga. Talagang hindi ko inaasahan na magkikita tayo dito ni Mr. Escort pagkatapos ng 2 taon, hahaha. Kami ay nagsisi sa pinakamahabang panahon mula noong nawalan kami ng pagkakataong makatulog kasama ka. Hoy, guwapo, name your price. We can afford anything. As long as you manage to please us na mahusay, maaari kang humiling hanggat gusto mo. Lalong tuwang-tuwa ang 3 babae, at mas lalo silang naging malapit nang magsalita sila. Ayaw sa kanila makitungo ni Zachary, ngunit may nakita siyang pamilyar na silhouette na nakatingin sa kanya sa malapit. Kaya siya ay hindi sila iniwasan at walang pakialam na sinabi, mayroon na akong customer. Pagkatapos, gusto niyang lumagpas sa kanila at umalis. Ngunit isa sa mga babae ang humawak sa kanyang damit at tumanggi siyang umalis. Don't go, handsome. We can afford 10-fold of what the others can give you. Oo, 3 kami dito, at magiging 30 ulit sa kabuuan. Come on, please consider it. Very experienced na kami. Kasabay nito, ang 3 mayayamang babae ay inaabot si Zachary, na uhaw para sa kanya. Kumunat ang noo ni Zachary at mabilis na umatras para makaiwas sa kanila. Pero lumapit sa kanya ang 3 babae kaagad. Nang iipit na nilang 3 si Zachary sa couch, biglang may humawak na kamay sa kay Zachary na likod. Nilingon ni Zachary ang kanyang ulo at nakita si Charlotte, na nakasuot ng puting damit, na mukhang cool ngunit nakakaakit. Hinihila sa likod niya, pinangangalagaan at pinrotektahan niya siya na parang reyna. Sa kabilang banda, ang 3 babae ay nakahandusay sa sopa, na mukhang magulo. Galit silang bumangon at sumigaw, sino sa inyong mga bitch ang maglalakas loob na nakawin ang aming lalaki? Isipin mo ang wika mo. Ungol ni Lupin. Siya ang aking lalaki. Ipinatong ni Charlotte ang isang braso sa balikat ni Zachary at nagpahayag ng dominante. Ikaw ba ay sinusubukan mo siyang patulan? Pagod ka na bang mabuhay? Kinagat ni Zachary ang kanyang mga labi, kumikinang ang kanyang mga mata sa kakaibang ningning. Kahit na may ibang personalidad, ang babaeng ito ay medyo kaakit-akit. Sa wakas ay tumayo ang 3 babae. Ang isa ay tumatawag sa isang tao sa telepono, ang isa ay nag-aayos ng kanyang damit,
at ang isa naman ay nagmumura kay Charlotte. Anak ka ng tinapa, ang lakas ng loob mo. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay natigilan siya at natulala siyang tumingin kay Charlotte. Ikaw ba? Kumunat ang noo ni Charlotte sa naging sagot niya. Ano ang nangyayari? Kilala ba nila ako? Ikaw na naman. That's outrageous. You bitch. 2 years ago, ibinenta mo siya sa amin ng 1,000,000, tapos nilagyan mo kami ng droga at tumakbo ng malayo sa kanila, kasama ang pera. Sa kabutihang palad, kinansela namin ang oras ng pag-check-in, o gagawin naming nahulog sa iyong mga panlilinlang. Hindi ka namin pinapaalis ngayon. Habang nagsasalita siya ay dumating na ang bodyguard ng 3 mayayamang babae. Matatangkad silang lahat at matipuno ang pangangatawan. Napatingin si Zachary. Hindi ba ang mga ito ang parehong mga tao 2 taon na ang nakakaraan? Ang parehong grupo ng mga tao, ang parehong lokasyon, at ang oras ay tila pareho din. Ngunit ang kasalukuyang Charlotte ay ganap na naiiba sa Charlotte noong nakaraan. May iba pa ba? Itinuro ni Charlotte ang 6 na maskuladong bodyguard. Nagtaas siya ng kilay at ngumisi, kayong 6 lang. Anong ibig mong sabihin? Galit na galit ang 3 mayayamang babae. Sapat na sila para harapin ka. Tama, pagkatapos niya, sa sandaling magsalita siya, ang 6 na maskuladong bodyguard ay sumugod kay Charlotte. Ngumisi si Charlotte at gumawa ng gesture gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos noon, mabilis na kumilos sina Lupin at Morgan. Sa loob lang ng ilang segundo, ilang flying kicks lang ang ipinadala sa 6, at bumagsak kaagad sa sahig ang mga matipunong lalaki, at napaungol sila sa sakit habang nakahawak sa tiyan. Naiwang tulala sa eksena ang 3 mayayamang babae. Tiyak na hindi nila inaasahan ang 2 babae na maaaring magkaroon ng napakahusay na galaw at lakas. Sino ang susunod? Nag-gesture si Charlotte. Ikaw, mag-ingat ka. Nawala ang kulay sa mukha ng 3 babae, ngunit nagpatuloy sila sa pag-atake gamit ang kanilang mga salita para sa kapakanan ng kanilang ego. Nagbol ang mga kamao ni Lupin at Morgan, at agad na natakot silang 3. Bago sila, sinipa pa nila ang kanilang mga bodyguard at pinagsabihan, mga walang kwentang basura. Bumangon kayo. Mabilis na tumayo ang 6 na bodyguard at naguguluhan na umalis. Ayos ka lang ba? Lumingon si Charlotte para tingnan si Zachary. Nagawa ba nila ang anumang bagay sa'yo? Mukha ba akong mahina? Niyakap siya ni Zachary at nilapit sa kanya. Bitawan mo. Nagpumiglas si Charlotte, ngunit hindi siya makawala sa pagkakahawak nito. Medyo malakas ka, siya ay nakataas ang kilay at sinabing. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa'yo? Ang mga labi ni Zachary ay masuyong humaplo sa kanyang mga pisngi at umungol sa tenga niya. Well, nag-dinner ka ba ngayong gabi? Ang kanyang mapang-akit na hininga ay nananatili sa kanyang mga tainga, na nag-iwan sa kanya ng kilati. Parang naging siya ay nakuryente, at ang init ay nagmumula sa kanya. Nanigas ang katawan ni Charlotte, at inilagay niya ang kanyang mga kamay sa dibdib nito ng may pag-aalala, pinipigilan siya na mapasandal papalapit. Tigilan mo na ang kalokohan mo. Bitawan mo ako. Sa likod niya, sina Lupin at Morgan ay nagpalitan ng tingin na nakakunot ang kanilang mga kilay, na malinaw na magkasalungat. Hindi pa sila nakatagpo ng ganitong sitwasyon, kaya hindi nila alam kung dapat silang tumulong. Sige, binitawan ni Zachary ang mga braso niya, saka ipinulupot sa balikat niya at naglakad patungo sa pribadong silid. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Seryoso sa tingin mo ay libre ako. Pinanlakihan siya ng mata ni Charlotte. I'm meeting a client. Wait for sa tabi ko, at lalabas tayo pagkatapos ko. May nakikilala kang kliyente dito. Naningkit ang mga mata ni Zachary. Kung tutuusin, madalas niyang nakakasalamuha ang mga kliyente niya rito, pero malilim na negosyo ang kanilang pakikitungo. Maaaring ang Lindbergh Corporation ay nagkaroon din ng mga ganoong deal. Oo. Itinaas ni Charlotte ang kanyang ulo at tumingin sa kabilang side ng corridor. Ilang dayuhan na may mga hindi pamilyar na mukha ang pumasok. Ang kanilang mga ekspresyon ay mahigpit at malamig, mukhang ganap na nakabantay. Sinenyasan ni Charlotte ang kanyang mga bodyguard, at lumapit si Morgan kay Zachary.
Sa ganitong paraan please. Pagnakaw ng sulyap sa mga dayuhan, sinundan ni Zachary si Morgan sa pribadong silid sa tabi. Kasabay nito, pumasok si Charlotte sa isa pang pribadong silid kasama ang mga dayuhan. Pagkasara ng pinto, wala silang nagawa kundi tumabi. Binuhusan ni Lupon ng isang baso ng alak si Charlotte at Bamulong, nabanggit mo kanina na may problema. Malalaman mo sa reaksyon niya kung may problema. Inikat ni Charlotte ang alak sa kanyang baso at malamig na tumitig sa glass door. Tama, galit na sabi ni Lupon. Kaninang umaga lang, nagpakita siya ng mga baliw na kasanayan sa pagmamaneho sa kabundukan. Gayunpaman, ngayong gabi, nalaman din namin na ang mga kasanayan sa pagmamaneho ni Zachary ay pareho rin ng mga pamantayan. Ito ba ay nagkataon lang talaga? Hindi ko akalain na pipi si Zachary. Tumayo si Morgan sa tabi ng pinto at sumilip sa labas. Kung siya talaga, bakit niya ito ibibigay sa loob ng isang araw? Totoo iyon. Tumango si Lupon bilang pagsang-ayon. Tumigil ka na sa kalokohan. Sumenyas si Charlotte. Agad na binuksan ni Lupon ang laptop at naglabas ng video. Hindi nagtagal, lahat ng nangyari sa pribadong silid sa tapat ay ipinakita sa screen. Mula sa screen, tamad na nakasandal si Zachary sa sofa habang humihit-hit ng tabako. Kasabay nito, nakita ang isang waitress na nakayuko sa tabi niya, naghahalo ng mga inumin. Bagamat mukhang wala ito, kahit papaano ay nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng pang-aapi. Escort ba talaga siya? Hindi makapaniwalang nakatingin si Lupon sa screen ng laptop. Hindi biro ang aura niya. Si Zachary talaga ay may nakakatakot din na aura. Pero pareho silang magkaiba, si Morgan ay sinuri. At saka, si Zachary ay self-centered, kaya hindi ko akalain na ibibigay niya ang kanyang ego at magpanggap na isang escort. Oo, parehong naramdaman ng mga nasasakupan ni Charlotte na hindi ito si Zachary. Gayunpaman, patuloy na nakatitig si Charlotte sa screen, pinapanood ang paraan ng paghit-hit niya ng kanyang tabako, ang paraan ng pag-inom niya, at maging ang paggulo niya sa buhok. Parang pamilyar ang lahat. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging pamilyar ay nadama na pala kaibigan at mainit. Iba ito sa magkahalong damdaming naramdaman niya kay Zachary. Kaya naman, pakiramdam niya ay dapat niyang paniwalaan ito kahit na ito ay instinct lamang. Tatawagan na sana ito ni Charlotte nang tumayo ang escort sa private room sa tapat. Mabilis na tumitig sa screen sina Lupon at Morgan. Hindi ito maaaring. Sir, ano ang gusto mo? Magalang na tanong ng waitress. Inilabas ng escort ang isang tumpok ng pera at ipinasa sa kanya. He then added, "You don't have to serve here." Pumunta at tumayo sa labas ng pribadong silid sa tapat mismo ng pasilyo. Ha? Bakit? Mahinang tanong ng waitress. Samantala, nagngangalit si Lupon sa galit sa harap ng laptop. Dapat alam ko. Kahit hindi siya si Zachary, may masamang intensyon pa rin siya, galit na sabi ni Morgan, how dare a scumbag like na niloloko niya si Miss Lindbergh. Kinunot ng mahigpit ni Charlotte ang kanyang mga kilay, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen na may masalimuot na tingin. Kung sino ang lalaking ito? Pumunta ka at tumayo sa tabi ng pinto. Tinuro ni escort ang labas at itinuro kung may narinig ka sigaw, pag-iyak, o paghingi ng tulong ng isang babae, hudyatan mo agad ako. Sa sandaling iyon, sina Lupon at Morgan ay nagpalitan ng tingin na mukhang nalilito. Ano ang ibig sabihin nito? Katulad nito, natagpuan din ito ni Charlotte na kakaiba. Bakit siya humingi ng ganoong kakaibang kahilingan? I'm sorry, sir. I wouldn't dare do so kung hindi mo ipapaliwanag sa akin ng maayos. Matalino ang waitress, at ito ay inaasahan sa isang tao na tumanggap ng pera mula sa magkabilang panig. Yung mga tao sa kabilang kwarto lahat ng big shot, at hindi sila dapat masaktan. Yung host sa kabilang room, girlfriend ko, may business meeting siya kasama ang kliyente niya, pero ako ay natatakot na siya ay mapagsamantalahan. Naging balisa ang escort sa pangalawa. Ikaw ba ay pupunta? Kung hindi, hahanap ako ng iba. Sige, papunta na ako. Mabilis na kinuha ng waitress ang pera at umalis na dala ang kanyang tray.
Pagkaalis niya, naglakad ang escort sa pintuan at sumulyap sa labas, mukhang nag-aalala. Ngayon ay mas katulad nito. Agad na naantig si Morgan sa kanyang kilos. Na-misunderstood namin siya. Hindi siya si Zachary, at wala siyang anumang masamang intensyon. Gusto lang niyang protektahan si Miss Lindbergh. Yeah, I feel so guilty. Naantig din si Lupin. Kahit escort lang siya, sincere siya patungo kay Miss Lindbergh. Sige, pinatay ni Charlotte ang laptop at nag-utos, tapos na ang pagsusulit. Pagkatapos nun, tumalikod na siya para umalis. Hindi nakahanda ang waitress sa labas at muntik na siyang mabangga. Agad naman siyang sinalubong ng malamig na tingin ni Charlotte at mabilis na humingi ng tawad, "I'm so sorry." Walang sabi-sabing lumayo si Charlotte at binuksan ang pinto ng kwarto sa tapat. Tapos ka na. Sumulyap si Zachary sa labas at sa kwarto. Ang mga dayuhan ay hindi matagpuan. Parang tama siya, pagsubok lang ang lahat. Kabanata 755. Oo, tapos na ako. Lamambot ang tingin ni Charlotte nang tumingin siya kay Zachary. Tara mag-drive tayo. Oo naman. Kinuha ni Zachary ang susi ng kotse sa mesa, pinulupot ang kanyang mga braso sa balikat ni Charlotte, at naglakad patungo sa pintuan sa likod. Si Lupin at Morgan, kasama ang lahat ng 6 na babaeng bodyguard, ay sumunod sa likuran. Kinawayan ni Zachary ang kanyang mga kamay at sinabing, "Huwag niyo kaming sundan. Magsaya kayo." Pero, nang magsasalita na sana si Lupin, pinutol ni Charlotte at inutusan sila, gawin ang sinabi niya. Sige, huminto si Lupin at ang iba pa sa kanilang mga landas. Saan mo gustong pumunta ngayong gabi? Nag-enjoy si Zachary sa ganoong gabi. Maari pa niyang isuko ang tulog kung makakasama niya ito ng ganito. Sa beach, nang nagsasalita si Charlotte, isang sexy na batang babae na nakakuneho na costume ang papunta sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa gulat nang makita si Charlotte. Charlotte! Napahinto si Charlotte sa kanyang kinatatayuan at nalilitong tumingin sa kanya. Kilala mo ba ako? Paanong hindi kita nakilala? Hinawakan ng sexing nakakuneho ang kamay ni Charlotte at napabulalas, "Ako si Christy. Christy Duffy, hindi mo ba ako naaalala?" Napakunot ang noo ni Charlotte sa pagkalito. Samantala, pinikit ni Zachary ang kanyang mga mata at masusing pinagmasdan ang dalaga. Judging by her outfit, siya dapat ay isang hostess mula sa Sultry Night. Sa tingin ko si Charlotte ay dating hostess din sa Sultry Night. Ay dati niyang kasamahan. Nakalimutan mo na ba talaga kung sino ako? Oh, it's too bad. Charlotte, we used to be colleague. Si Christy noon na nalulungkot. Nagpanggap pa nga akong ikaw at tinulungan kitang magsinungaling sa boyfriend mo. Boyfriend? Lalong naguluhan si Charlotte. It's the... Bago pa matapos ni Christy ang kanyang mga salita, may tumapak sa kanyang paa. Namilog ang mga mata niya mula sa sakit ng sandaling iyon. Sino ang tumapak sa paa ko? Noon lang, isang grupo ng mga batang babae na nakasuot ng costume na pusa ang pumasok sa isang latian mula sa likod at tinulak si Christy palayo. Tara na! Sinamantala ni Zachary ang pagkakataon at dinala si Charlotte. Ito ay isang malapit na tawag dahil halos hayaan ni Christy ang lahat palabas. Gayunpaman, naalala ni Zachary ang lahat. Nagtitinda ng alak si Charlotte noon. Nang marinig niya ang tungkol sa bagay na iyon, nagalit siya at pumunta doon. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang batang babae na may takip sa kanya, at ang babaeng iyon ay si Christy. Kaya, alam ni Christy na boyfriend ni Charlotte si Zachary. Kung siya ay may pagkadulas ng dila, ito ay magiging mahirap. Ngunit sa kabutihang palad, hindi niya alam ang tungkol sa pagkakaroon ng escort na iyon, o ang lahat ay malantad ng tama pagkatapos at doon. Charlotte, huwag kang umalis. Lumingon si Christy at tinawag si Charlotte. Kahit na ayaw mo akong maalala, dapat maalala mo man lang si Olivia, diba? Noon ka pa niya hinahanap. Matapos marinig ang sinabi niya, natigilan si Charlotte at lumingon. Sa kasamaang palad, napilitang bumalik si Christy sa club ng iba pang mga babae. Kumunat ang noo ni Charlotte at inisip ng matagal si Olivia.
Parang pamilyar ang pangalan ng babae na para bang siya ay matagal nang nawawalang matalik na kaibigan. Bago nila namalayan, umalis na sila sa sultry night at sumakay sa kotse. Ganun pa man, nawala pa rin sa pag-iisip si Charlotte. Anong problema? Isinuot ni Zachary ang kanyang seatbelt para sa kanya. Sabi mo magkasama tayo dati, di ba? Napaisip si Charlotte. Kilala mo ba ang babaeng Christy na iyon? Hindi. Inayos din ni Zachary ang upuan para sa kanya. Kung ganoon, paano si Olivia? Nagsalubong ang mga kilay ni Charlotte. Hindi. Ginulo ni Zachary ang buhok niya. Anong nangyari sa'yo? Wala kang maalala. I've lost part of my memories, bulong ni Charlotte sa sarili. Alam ko na may mga blanco dito at doon, ngunit wala akong maalala. Mula nang bumalik ako, bumisita ako sa ilang pamilyar na lugar, at ang mga piraso at piraso ng aking mga alaala ay babalik paminsan-minsan. Ano ang naaalala mo? Inilapit ni Zachary ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Naaalala kita. Umangat ang ulo ni Charlotte at tumingin sa kanya. Ang mga alaala ko tungkol sa iyo ay ang pinakamalinaw. Magandang alaala ba sila? Marahang hinaplos ni Zachary ang kanyang mga labi gamit ang kanyang hinlalaki. Oo, tumango si Charlotte. Lamang, init, at kaligayahan, lahat sila ay magagandang damdamin. Mabuti iyan. Napangiti si Zachary. Hindi bababa sa ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang escort ay gumawa ng isang positibong impresyon sa kanya. Tara na, bahagyang itinulak ni Charlotte ang kanyang kamay. I can make you feel better, tahimik na sabi ni Zachary habang pinulupot niya ang isang kamay sa likod ng ulo ni Charlotte at lumapit sa kanya. Ano? Naputol si Charlotte ng kusang lamapat ang labi ni Zachary. Ang mga halik ni Zachary ay kasing banayad ng mga patak ng hamog na lamalapag sa mga talulot ng bulaklak, na pinaulanan siya ng pagmamahal at pagmamahal. Nag-atubili si Charlotte noong una at mahina siyang itinulak palayo, ngunit hindi nagtagal ay natunaw siya sa yakap nito. Pakiramdam niya ay pamilyar siya sa haplos nito. Parang nasanay na rin ang katawan nito sa kanya, tulad niya likas na nakatutok na sa kanya. Kaya naman, hindi siya nakaramdam ng pagkadismaya. Sa kabaligtaran, mas gusto pa niya. Gayunpaman, hindi nagpatuloy si Zachary. Mabilis siyang humiwalay at hinaplos ang pisngi nito ng malaki, at mainit na palad. Ginamit niya ang kanyang hinlalaki upang panasan ang mga mantsa sa tabi ng kanyang bibig, at tinitigan siya ng may titig na puno ng lambing. Parang matutunaw si Charlotte kapag pinagpatuloy siya ni Zachary ng ganyan. Dapat meron talaga siya na umibig noon. We sure were, mahinang sabi ni Zachary habang nakadikit ang noo niya sa noo niya. Anong nangyari sa atin? Naguguluhang tanong ni Charlotte. Ito ay isang mahabang kwento. Hindi alam ni Zachary kung paano magsisimulang ipaliwanag sa kanya ang magulo nilang nakaraan. Lahat ng kaya niyang gawin ay iniiba ang paksa sa ngayon. Gusto kitang dalhin kung saan. Okay. Tumango si Charlotte. Hindi mo ba ako tatanungin kung saan kita dadalhin? Napangisi si Zachary. Paano kung ipagbibili kita o ano? No one would dare to buy me anyway, sagot ni Charlotte na nakataas ang kilay. Totoo, nagsimula ng magmaneho si Zachary. Kasabay nito, tahimik na tinatamasa ni Charlotte ang tanawin sa gabi dahil nasa highway sila. Para sa ilang kakaibang dahilan, ang mga maliliwanag na neon na ilaw at pagmamadali ng lungsod ay tila pamilyar sa lahat. Charlotte, hindi nagtagal, nakarating sila sa isang maganda at luntiang kalye. Ang kalye ay nababalutan ng dalawang hanay ng matataas na berdeng puno. Sa likod nila ay nakatayo ang dalawang pulang brick wall na parang nakakaaliw at parang bahay. Ang pamilyar na pakiramdam na iyon ay nagsimulang lumakas at lumakas sa loob ni Charlotte. Tumingin siya sa paligid at napansin ang isang mataas na berdeng karatula na nagsasabing Happy Avenue. Nagsimulang makaramdam ng init at ginhawa ang puso ni Charlotte nang makita ang pangalang iyon. Nasaan tayo? Tanong ni Charlotte. This is Happy Avenue, pakilala ni Zachary habang bumabagal. Dito tayo nakatira dati. Tayong dalawa, gulat na sabi ni Charlotte. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon ang dalawa na maging seryoso sa isang relasyon. At pati,
Mabilis na pinutol ni Zachary ang sarili bago niya masabi, ang tatlo nating anak. Ano? Mahinang tanong ni Charlotte. Masyado niyang binibigyang pansin ang mga tanawin sa paligid nila para mapansin ang iba. May naaalala ka ba? Mabilis na iniba ni Zachary ang topic. Parang nakapunta na ako dito dati, pero wala pang konkreto. Nakakunot ang noo ni Charlotte habang pinagmamasdan ang paligid. Sa sandaling iyon, inihinto ni Zachary ang kanyang sasakyan sa harap ng unang gusali sa Happy Avenue at itinuro ang isang bintana sa ika-16 na palapag. Look! Doon tayo nakatira dati. Inangat ni Charlotte ang kanyang ulo at tumingin sa bintana na maliwanag na naiilawan, at nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng init. Bigla niyang naramdaman ang ilang piraso ng alaala na dumaan sa kanyang mga mata. Mukhang isang malaking pamilya na masaya at maingay na kumakain ng hapunan, ngunit hindi niya makita ang mga katangian ng sinuman. Ang tanging naipon niya ay nagkaroon siya ng pamilya. Sinubukan ni Charlotte ang lahat ng kanyang makakaya na pagsamasamahin ang mga piraso, ngunit ang kanyang ulo ay nagsimulang sumakit ng husto. Hinawakan niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, na sinusubukan ng kanyang makakaya na huwag isipin ang tungkol dito. Anong mali? Agad naman siyang niyakap ni Zachary. Masakit ang ulo ko, daing ni Charlotte sa sakit. Ayos lang, huwag mo nang isipin pa. Agad namang umalis si Zachary. Habang naglaho ang Happy Avenue sa likuran nila, ganoon din ang pamilyar na sensasyon na nararamdaman ni Charlotte. Ang kanyang sakit ng ulo ay unti-unting nawawala rin, ngunit isang kakaibang banayad na kalungkutan ang nagsimulang pumalit. Si Zachary ay nakaramdam ng matinding salungatan nang makitang nasasaktan si Charlotte. Gusto niyang maalala siya nito sa nakaraan, ngunit nasasaktan siya na makita siyang nasasaktan. Kung hindi niya maalala, hindi niya magagawang lampasan ang alitan ng kanilang mga pamilya at makasama siya. Higit sa lahat, hindi na niya muling makakasama ang mga bata. Kung naaalala niya ang kanyang nakaraan, nangangahulugan iyon na maaalala niya ang mabuti at masasamang bagay, kasama na ang walang pusong kasal na iyon at ang madugong pag-atake na nangyari sa kanya sa T-Nation. Hindi na mahalaga kung sino ang umatake sa kanya dahil nagsimula ang lahat dahil sa pamilyang Knock pa rin. Siya ay hinding-hindi mapapatawad kung malaman niya. Kaya naman, nadama ni Zachary ang pagitan ng dalawang posibilidad. Sa sandaling iyon, nasulyapan niya ang ilang nakabaluti na itim na kotse na nakabuntot sa kanila sa kanyang peripheral vision. Nanliit ang tingin niya sa mga ito, at nagsimula na siyang magmadali. May sumusunod sa atin. Mabilis din silang napansin ni Charlotte at malamig na tumitig sa rearview mirror. She was trying to figure kung sino sila, ngunit hindi niya makita ng maayos. Kaaway mo ba sila o ano? Hindi rin makita ng maayos ni Zachary ang sinuman. Pagkatapos ng lahat, mayroon sila upang maging mabigat na nakabaluti para sa isang dahilan. Malamang, sagot ni Charlotte. Patuloy siyang nakatitig sa rearview mirror habang pinipindot ang kanyang relo at ipinadala ang kanyang lokasyon kay Lupin. Agad na naramdaman ni Lupin na siya ay nasa problema at nagsimulang magtungo sa kanyang direksyon. Huwag kang mag-alala, maaalis ko ang maliliit na pritong ito. Mas binilisan pa ni Zachary, na naghahanda na iwan ang mga sasakyang iyon sa alikabok. Drive slower, biglang utos ni Charlotte. Bakit? Naguguluhang tanong ni Zachary. Kung hindi nila tayo maabutan, paano ko makikita kung sino sila? Ngumisi si Charlotte. Kaming mga Lindbergh ay hindi lang tumatakas sa isang bagay na ganito. Sanay na kami sa going with the flow after all. Wala ni isa sa mga subordinate mo ang nandito. Hindi ka ba natatakot na hindi ko sila mapipigil? Nagsisimula ng maghinala si Zachary na ang mga taong humahabol sa kanila ay isang pagsubok lamang na itinakda ni Charlotte para sa kanya. Malinaw na hindi mo magagawa, sabi ni Charlotte habang sinimulan niyang sirain ang kanyang nakikita. Mayroong 4 na tao sa bawat isa sa mga kotse na iyon. Ginagawang 12 tao na nakabuntot sa atin sa mga armored car na iyon na hindi natin napapansin hanggang ngayon. Iyan ay nangangailangan ng mataas na kasanayan sa pagsisiyasat na ibig sabihin ay naghanda din sila sa laban. Isang taong kasing sentimental na maaaring alam mo ang ilang mga galaw,
ngunit ikaw ay hindi maihahambing sa mga propesyonal na mamamatay tao. Sentimental. Natawa si Zachary sa paggamit ng salita ni Charlotte. Mali ba ako? Pinanlakihan siya ng mata ni Charlotte. Dahan-dahan. Malapit na silang mawala sa atin. Bumagal na naman si Zachary. You're a pretty good driver. Saan mo kinuha ang iyong mga kasanayan? Nagsimulang makipagkwentuhan si Charlotte kay Zachary habang patuloy siyang nakatitig sa rearview mirror. I'm self-taught, sabi ni Zachary habang sinusulyapan siya. Medyo malaki na ang pinagbago mo, parang ikaw ay maraming natutunan nitong nakaraang 2 taon. Obviously, nakataas na kilay na sabi ni Charlotte. Mapoprotektahan mo lang ang sarili mo kung lalakas ka. Kaya rin kitang protektahan, bulong ni Zachary sa loob-loob. Nabigo siyang gawin ito 2 taon na ang nakalilipas, kaya siya ay sisiguraduhin niyang protektahan niya siya ngayong mayroon na siyang muli. Ito ay hindi tulad ng maaari akong umasa sa kahit sino, Charlotte scoffed coldly. Baka saktan nila ako sa huli. Natahimik si Zachary dahil doon. Tama siya, pagkatapos ng lahat. Naabutan sila ng 3 sasakyan, at agad silang sumugod patungo sa pag-ani. Hindi man lang iyon nagpatalo kay Zachary, na nagawang umiwas ng basta-basta. Ang mga sasakyang iyon ay patuloy pa rin sa paghabol sa kanila. Si Zachary ay patuloy na naglalaro na parang pusa at daga sa kanila, maliban sa siya ay higit na parang pusa habang siya ay nananatili lang sa labas ng kanilang paraan sa bawat oras. Hindi mahalaga kung paano nagbago ng mga linya o taktika ng mga kotseng iyon, hindi nila nagawang makabangga ang pag-ani. Sa ganitong habulan na parang pusa at daga, nabigo ang pusa na mahabol ang tusong daga. Sa katunayan, ang pusa ay malinaw naman na nagsisimula ng madismaya. Ngumisi si Charlotte. Ang iyong mga kasanayan sa pagmamaneho ay medyo kahanga-hanga. Maghintay ka lang. Magsisimula na silang magalit. Nang magsalita si Zachary, bumukas ang mga bintana ng sasakyan, at nagsimulang bumaril ang ilang mga nakamaskara sa gulong ng pag-ani. Agad na sinimula ni Zachary ang pag-iwas sa mga bala ng maliksi. Sa kabila nito, ang 3 sasakyan ay patuloy na nagdidikit malapit sa kanila. Nagpatuloy sila sa pagbaril sa mga gulong ngunit hindi nila tinuon si Zachary o si Charlotte. Halata namang sinabihan silang buhayin silang dalawa. Sa isang banda, abala si Zachary sa pagmamaneho at pag-iwas sa kanilang mga bala. Si Charlotte naman ay pinagmamasdan ang bawat galaw nila sa rearview mirror. Napagtanto niya kaagad na sapat na kung sino sila. Galing sila sa pamilya Noct. Natigilan si Zachary at napatingin din sa rearview mirror. Sa mga baril na ginagamit nila, parang galing sila sa Noct family. Bukod pa riyan, nasasabi niya ang lahi ng 2 pinuno kahit sa ilalim ng kanilang mga maskara at takip. Ito ang mga nasasakupan ni Zora. How dare he, bulong ni Charlotte habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. How dare that jerk, Zachary, na magpadala ng mga tao pagkatapos ko. Kumunot ang noo ni Zachary. Bakit ako lang ang iniisip niya kapag naiisip niya ang pamilya Noct? Si Zara ang gumagawa ng lahat ng walang awa at malupit na bagay. Biglang may naisip si Zachary. 2 taon na ang nakalilipas, pagkatapos na magkaroon ng problema si Charlotte, si Zachary ay lumaban kay Zara at sinaktan siya ng masama. Pinigilan pa ni Henry si Zara na pumasok sa HCT habang nabubuhay siya. Nagpakita lang si Charlotte ng kanyang sarili 2 araw na ang nakararaan at hindi pa man lang nagpahayag ng sarili sa publiko. Paano nahanap ba siya ni Zara at nagawang magpadala ng mga tao sa kanya? Nakuha ba ni Charlotte ang mata ng isa sa mga impormante ni Zara nitong huling 2 araw? Biglang tumunog ang isang malakas na putok. Nabaril ang isa sa mga gulong sa likod ng pag-ani. Sa kabutihang palad, ito ay isang marangyang kotse at may automatikong emergency na sistema ng pagpepreno. Agad namang pumarada si Zachary sa gilid ng kalsada. Maghintay ka sa kotse. Hintayin mo ako sa kotse, okay? Bilin ni Charlotte, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Sigurado ka ba dyan? Parang natatawa si Zachary. Sakto lang ang sasabihin niya. Do, sabi ni Charlotte habang iniikot ang mga mata at bumaba ng sasakyan.
Hindi bumaba si Zachary. Sa halip, lumipat siya sa parking mode at pinanood ang pagkilos. 12 tao ang bumaba mula sa mga sasakyan, lahat sila ay kasing tangkad at matipuno gaya ng kasunod. Ang lalaki, na may hawak, naglakad sa harap nilang lahat at malamig na tumingin kay Charlotte. Kamukha niya talaga ang tulad niya, aniya sa Austronation. Anong ibig mong sabihin? Mapanganib na ipinikit ni Charlotte ang kanyang mga mata. Hindi na nagsalita pa ang kabilang partido. Nag-utos lang siya, sumama ka sa amin. Nagulat ako sa mga piraso ng basura na iniisip mong matatalo mo ako, malamig na pagtawa ni Charlotte. I dare you to let Zachary na pumunta para sa kanyang sarili. Biglang tumikim si Zachary sa pagbanggit ng pangalan niya. Kaya ang alamat tungkol sa pagbahing kapag ang mga tao ay ang pag-uusap tungkol sa iyo ay talagang totoo, naisip niya na walang magawa. Enough with the small talk, sabi ng kabilang partido habang kamakaway ng kamay. Ang isa sa mga bodyguard ay agad na sumugod kay Charlotte ngunit hindi man lang nakalapit sa kanya at sinuntok na siya sa ilong. Agad siyang napaatras habang ang ilong ay bumulwak ng sariwang dugo. Malinaw, hindi inaasahan ng bodyguard na iyon na lalaban si Charlotte at tiyak na hindi yun inaasahan na siya ay magiging napakabilis at nakamamatay. Nagsimulang mamula ang bodyguard dahil sa parehong galit at kahihiyan at tumakbo pasulong na handa ng bugbugin si Charlotte. Mahinahong tinanggap ni Charlotte ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ng 10 o higit pang mga round, pareho pa rin silang pupunta dito. Kailangang iabot ito ni Zachary kay Danrick. Hindi ako makapaniwala na nagawa niyang baguhin ang isang tao na kasing simple ni Charlotte sa isang manlalaban tulad nito. Paano niya ito sinanay? Dapat kong sabihin na medyo kahanga-hanga. Hindi nagtagal, natalo ang bodyguard. Sumunod, sabay na lumapit sa kanya ang dalawa. Nagpatuloy si Charlotte sa pakikipaglaban, ngunit hindi siya makalaban ng sabay-sabay sa kanilang dalawa at hindi nagtagal ay bumaba. Inasahan na ni Zachary na mangyayari iyon. Kahit gaano pa siya sinanay ni Danrick, ang mga kasanayan ay lalong gumaganda sa paglipas ng panahon. Magaling na ang pagkatalo sa isang bodyguard ng pamilya Noct at sapat na, ngunit malinaw na hindi kayang kunin ni Charlotte ang napakarami sa kanila ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, nasuntok si Charlotte at natisod pa atras. Nang makita iyon, tumakbo palabas si Zachary sa kotse at itinapat ang isang malawak na sipa sa kanilang dalawa na nagpabagsak sa kanila sa sahig. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nang makita ng kabilang partido na may tulong si Charlotte mula sa isang propesyonal, agad niyang ipinadala ang lahat ng kanyang mga tao sabay laban sa kanya. Gayunpaman, hindi sila tugma sa mga kasanayan ni Zachary. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat sila ay bumagsak sa ilalim ng kamay ni Zachary. Ang isa sa kanila ay lumipad pa at lumapag ng malakas sa kanilang windshield bago dumula sa lupa sa ibaba. Hindi inaasahan ni Charlotte na magiging napakahusay na manlalaban si Zachary. Sa gitna ng kanyang pagtataka, nagsimula siyang makaramdam ng kainahinala sa totoong pagkatao ni Escort. Nang mapansin ng lalaking namamahala kung paanong hindi na pumapabor sa kanya ang mga bagay, mabilis niyang hinugot ang kanyang baril at itinutok kay Zachary. Huwag kang gagalaw, baka barilin kita. Teka, huwag, humakbang si Charlotte, pero agad siyang tinulak ni Zachary sa likod niya. Papatayin mo ba ako? Delikadong ipinikit ni Zachary ang kanyang mga mata at naglakad palapit sa isa sa lalaki. Gusto kong makita kang sumubok. Sino ka? Hinasa ng lalaki ang kanyang baril. Nanlaki ang mga mata ni Charlotte sa takot, at mabilis siyang nagpadala ng signal kay Lupin. Hindi yun mahalaga, sabi ni Zachary habang nakakulong sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang mamamatay tao na kumikinang. Ang kailangan mo lang malaman ay hindi mo kayang guluhin ako. Ikaw, nauutol na sabi ng lalaki sa galit. Puputukan na sana siya nang masulyapan niya nang malapitan ang mata ni Zachary. Agad niyang nakilala kung sino iyon. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay nang magsimulang magpanik ang kanyang tingin.
Sa sandaling iyon, mabilis na inagaw ni Zachary ang kanyang baril at idiniin ito sa baril ng isa pang lalaki sa kanyang sentido. Mr. Na, panimula ng lalaki ngunit nagbago kaagad nang makita niya ang warning glare ni Zachary. Huwag bumaril. Umalis kayo dito. Iniangat ni Zachary ang ulo sa direksyon ng mga nahulog na lalaki. Tinawag ng lalaking kinauukulan ang lahat ng kanyang mga nasasakupan, at sila ay tumakbo sa pagitan ng kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Kakaalis pa lang nila nang makarating si Lupin. Ang pangkat ng mga babae ay nagmamadaling bumaba sa kanilang mga sasakyan at tumakbo patungo kay Charlotte. Miss Lindbergh, okay ka lang ba? Okay lang ako. Umiling si Charlotte at inabot ang kamay kay Zachary. Ibinato ni Zachary ang baril kay Charlotte at tinapik ang damit nito na ginulo sa laban. Pinagmasdan ng mabuti ni Charlotte ang baril at bahagyang nalilitong sinabi, ang baril na ito ay mula sa M-Nation. Ang kay Zachary na mga nasasakupan ay tila sumusunod sa batas na hindi sila madalas gumamit ng baril. Baka nasa ilalim ang mga lalaking iyon ng ibang tao. Sa wakas, salamat sa Diyos na kuha ko ang aking mga kamay sa isang baril para masuri mo ang iyong sarili. Sa halip na sabihin iyon ng malakas, pinili ni Zachary na magtanong, gaano kakomplikado? Sino ba talaga ang ginulo mo dati? Wala ito sa iyong negosyo. Pinandilatan siya ni Charlotte at ibinato ang baril kay Lupin. Hintayin mo ako sa kotse. Naiintindihan. Bumalik ang lahat ng bodyguard sa sasakyan. Napalingon si Charlotte kay Zachary. Salamat sa tulong. No biggie, nakangiting sabi ni Zachary. So on the beach date pa rin ba o ano? Nakakalungkot, may iba pa akong dapat asikasuhin. Tiningnan ni Charlotte ang kanyang relo at itinuro ang mga gulong ng pag-ani. Tawagan ko ba ang kumpanya? Oh, it's fine. I'll deal with it, sabi ni Zachary. Huwag kang mag-alala at gawin mo ang dapat mong gawin. Sige, sabi ni Charlotte habang nakatingin sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng yakap pero pinigilan niya ang sarili at naglakad palayo. Hoy! Tawag ni Zachary. Lumingon si Charlotte. Ano? May nakalimutan ka ba? Nanlambot ang mga mata ni Zachary sa pagmamahal, at inabot niya ito para hilahin siya sa kanyang yakap. Tapos yung mainit niyang labi ay damapo sa kanya. Isang bagzo ng damdamin ang nanaig sa kanya na parang buhawi, at muli siyang natunaw sa kanyang mga bisig. Ha! Sa sasakyan, nanlalaki ang mga mata na pinapanood sila ni Morgan. Sus! Nagulat si Lupin at umiling. Mabilis silang kumilos, hindi ba? Ang pag-ibig ay talagang mabilis at galit, sabi ni Morgan sa paghanga. Bigla ka bang naging love expert? Pinanlakihan siya ng mata ni Lupin at kumunat ang noo. Kung narinig ito ni Miss Lindbergh, magagalit siya. Tama ka, sabi ni Lupin sa realisasyon. Nabanggit nga niya na si Miss Lindbergh ay pinapayagan lang makipag-date kay Sir Louis. Kabanata 760. Sa biglaang pagbabago ng paksa, ang mga ekspresyon ni Lupin at Morgan ay nagsimulang magdilim. Lumingon sila pabalik at hindi na inisip na romantiko ang naghahalikan na mag-asawa, sa halip, nagsimula silang mag-alala para sa kanila. Samantala, hindi payag si Zachary na palayain si Charlotte ng mahabang panahon. Hinawakan niya ang pisngi niya sa isa sa marahan ang kamay at idinaos ang hinlalaki nito sa labi niya. Go do what you have to do. Kung kailangan mo ng tulong, ako ay laging nandito para sa iyo, malumanay niyang sabi. Okay, tumango si Charlotte at tumalikod na para umalis. Pinagmasdan siya ni Zachary na umalis habang unti-unting hindi naiintindihan ang mga tingin nito. Hindi nagtagal, nawala si Charlotte sa kanyang paningin. Sumugod si Ben kasama ang mga subordinate ni Zachary sa sandaling iyon. Mr. Knock, okay ka lang ba? Palihim nilang sinusundan si Zachary habang nilalayo ang kanilang distansya. Halata na may naganap na away base sa kanilang paligid, at ang butas ng bala ay halatang halata sa gulong ng pag-ani. Ayos lang ako, inihagis ni Zachary ang mga susi ng pag-ani kay Marino. Parada ang sasakyang ito sa Happy Avenue pagkatapos makuha ito na naayos. Naiintindihan, pinalayas ni Marino ang pag-ani.
Ang automatikong sistema ng proteksyon nito ay nangangahulugan na maaari pa rin itong magamit sa loob ng maikling panahon kahit na flatten ang isa sa mga gulong nito. Pagkasakay nila sa kotse, maingat na nagtanong si Ben, ano ang nangyari ngayon? May humahabol ba sa inyo? Si Zara siguro ang nagpadala sa kanila, sabi ni Zachary na nakakunot ang noo. Paano kaya nabighani ni Miss Noct ang pagdating ni Miss Lindbergh ng napakabilis? Ano ang iniisip niya? Bakit gusto niyang magpadala ng mga tao sa kanya? Isa pa, alam ba niya na si Miss Lindbergh ay si Miss Wind? Sunod-sunod na tanong ang ipinutok ni Ben, lahat ito ay katulad ng iniisip ni Zachary sa sandaling iyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, utos ni Zachary, sabihin mo kay Bruce na bantayan niya ang mga subordinate ni Zara at pati na rin si Sharon. Sharon, nagtatakang tanong ni Ben. May kinalaman ba siya sa lahat ng ito? Bukod sa auction, na pampublikong dumalo lang si Charlotte sa gala sa Ashenville Garden nitong mga nakaraang ilang araw. Maaaring may ilan sa mga impormante ni Zara sa mga taong sumali, ngunit si Sharon ang pinakakainahinala ngayon. Pinikit ni Zachary ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-analyze ng mga bagay-bagay. 2 taon na ang nakararaan, sinabi sa amin ng Coldbridge Police na bago siya magkaproblema, sinabi sa kanila ni Art Heath na ang taong nag-organisa ng pag-atake kay Charlotte ay isang matangkad at magandang babae mula sa C-Nation. Ako ay nagkaroon ng aking mga hinala tungkol kay Sharon noon, ngunit wala akong mahanap na anumang aktwal na ebidensya. Kung ilalagay natin ang mga piraso na magkasama, siya talaga ang babaeng nakita ni Art Heath, at siguradong nagalit siya sa kanyang pagkapahiya sa pagkatalo ni Charlotte sa kanya. Hindi niya kayang talunin si Charlotte sa kanyang sarili, kaya siya sa halip ay nagsumbong kay Zara. So sinasabi mo na ang mga tao sa likod ni Charlotte na umatake ay sina Sharon at Miss Noct. Si Ben ay gulat na tanong. Mabisyo si Sharon, pero she's not physically capable enough. At saka, wala siyang alam tungkol sa mga gamot, at walang paraan na mahahanap niya si Charlotte sa napakaikling panahon. Si Zara ay nasa ilalim ng aming pagbabantay, kaya wala siyang magagawa ng personal. Kaya naman inuutusan ni Zara si Sharon mula sa likod ng mga eksena para gawin ang trabaho. Pagtatapos ni Zachary. Malamang iyon, sabi ni Ben na nakakunot ang noo. Ngunit sa ngayon, wala tayong anumang patunay. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang bantayan sila ni Bruce, sabi ni Zachary. Naiintindihan. Agad na tinawagan ni Ben si Bruce. Pinaglaruan ni Zachary ang wedding ring sa kamay habang nakakunot ang noo, pilit na inaalala ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang sinusubukang gawin ni Danrick? Pag-iisip niya. Ano? Ibinabalang ni Ben ang tawag at nalilitong nagtanong, may kinalaman ba dito si Danrick? Kung ang aking nakaraang teorya ay nagpapatunay na totoo, kung gayon bakit walang anumang mga record kay Sharon na pag-alis? Ang tanging paliwanag ay pinunasan ni Danrick ang mga record, ngunit bakit niya gagawin iyon? Hindi may palibot ni Zachary ang ulo nito. Bilang kapatid niya, dapat naghiganti siya para kay Charlotte kaagad. Hindi man niya magawa noon pa man, walang dahilan para tulungan niya si Sharon na magpunas ng kanyang mga tala. Ano ba talaga ang iniisip niya?